Basura ang tingin mo sa akin. Inagaw mo ang pinapangarap kong kinabukasan para sa sarili mong luho. Habang nagpapakasasa ka sa yaman, ang nanay ko ay naghihingalo. Pero tandaan mo, Valerie, ang boses na minaliit mo ang magpapabagsak sa toreng kinatatayuan mo. Sino nga ba ang tunay na reyna? At sino ang aliping nagtatago sa likod ng galing ng iba? Magbabayad ka. Sino ang tunay na nakatataas? Pinanganak siyang may hawak na basahan at mamatay siyang isang hamak na alila. Huwag ninyong paniwalaan ang maamong mukha na yan dahil sa likod niyan ay isang ambisyosang basurera na sinubukang agawin ang buhay na para sa akin. Ang boses na yon ni Valerie ay matalim na humiwa sa katahimikan ng marangyang VIP restroom ng Grand Imperial Hotel. Bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Brianna. Sa loob ng isang cubicle, nakaluhod si Brianna sa malamig at basang tiles. Ang kanyang mga kamay, na may bahid ang matapang na amoy ng klorina, ay mahigpit na nakakapit sa isang basahan. Nararamdaman niya ang pagsipsip ng lamig ng semento sa kanyang mga tuhod, ngunit wala itong pakiwari kumpara sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Sa labas, naririnig niya ang lagutok ng mamahaling sapatos ni Valerie at ang mahinang tawanan ng iba pang staff. Sa mga sandaling iyon, ang tanging kasama ni Brianna ay ang mahapdi niyang mga palad at ang isang gusot na papel sa loob ng kanyang bulsa, isang huling paunawa mula sa ospital na nagsasabing ititigil na ang dialysis ng kanyang ina kung hindi siya makakapagbayad bago matapos ang araw na ito. Ito ang mabalasik na kabalintunaan ng kanyang buhay. Habang hinihiya siya ng kanyang sariling pinsan, sa harap ng lahat, tinitiis niya ang bawat mura at lait dahil sa isang maling akala ng utang na loob. Pinunasan ni Brianna ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinusubukang pigilin ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya dapat umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang karangalan na hindi karapat-dapat makuha ni Valerie mula sa kanya. Bumukas ang pinto ng cubicle. Nakatayo doon si Valerie, suot ang kanyang perpektong uniforme bilang VIP manager, habang ang labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. May hawak siyang tasa ng kape at sa isang dahan-dahang galaw, itinigil niya ito sa itaas ng bahaging kakalinis pa lamang ni Brianna. Unti-unting tumagilid ang tasa. Ang maitim at mainit na likido ay bumuhos sa puting tiles, kumakalat na parang mantsa ng isang masamang panaginip. Walang tunog ang pagbagsak nito, tanging ang dahan-dahang paglamas ng kape sa malinis na sahig ang nakikita ni Brianna. Nakalimutan mo yata ang bahaging ito, Brianna. Linisin mo yan. Gamitin mo ang dila mo kung kinakailangan para matuto kang lumugar sa mundong kinagagalawan mo. Bulong ni Valerie, sapat lang para marinig ng dalawa. Nanigas ang katawan ni Brianna. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kumakalat na kape. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong tumayo, at ipamukha kay Valerie na siya ang tunay na dahilan kung bakit ito nasa posisyon ngayon. Ngunit muling humapdi ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang papel ng ospital. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ibinaling ni Brianna ang kanyang paningin sa kanyang sariling refleksyon sa basang tiles. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga matang puno ng pangarap na unti-unti nang nilalamon ng dilim, ngunit may ningas pa ring natitira. Opo, Ma'am Valerie, mahinang ngunit buo niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal sa gitna ng unos. Tumalikod si Valerie habang tumatawa. Iniwan ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa masangsang na amoy ng panlinis. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, binitawan ni Brianna ang basahan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na hikbi na hindi nagawang kumawala.
Kinuha niya ang papel mula sa kanyang bulsa. Ang halagang nakasulat doon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang ina. Tumingala siya sa kisame sa marangyang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa silid na iyon, at isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lang mabuhay ang mga taong mahal ko? At hanggang kailan magiging sapat ang aking pananahimik bago ako tuluyang lamunin ng dilim na ito? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, hindi napansin ni Brianna na bahagyang bumukas ang pinto. Isang pares ng sapatos na gawa sa dekalidad nakatad ang huminto sa pintuan. Isang estranghero ang nakatayo doon, tahimik na nagmamasid sa babaeng nakaluhod sa sahig, hawak ang isang gusot na papel at ang isang basahan na puno ng pait. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na dumidiin sa iyong leeg hanggang sa hindi ka na makahinga. Ngunit para kay Brianna, ito ang nagsisilbing rehas sa kulungang hindi niya matakasan. Sa bawat pagkuskus ni Brianna sa malagkit na kape sa sahig, tila binubura rin niya ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Ang bawat pahid ng basahan ay nagpapaalala sa kanya na sa loob ng gusaling ito, siya ay walang mukha, walang tinig, at higit sa lahat, walang karapatang masaktan. Ang lamig ng aircon sa VIP restroom ay humahalo sa init ng kanyang kinikimkim na galit. Lumilikha ng isang kakaibang panginginig sa kanyang buong katawan. Habang nakatitig siya sa madilim na likido, ang kanyang balintataw ay tila naglakbay pabalik sa isang panahon na puno ng pag-asa, bago pa man naging ganito kadilim ang lahat. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng tumutulong bubong ng bahay ng kanyang tiya nang pumanaw ang kanyang ama. Naaalala niya ang hitsura ng kanyang nanay na si Elena. Nakayuko, nanginginig ang mga balikat, at tumatanggap ng mga salitang kasing talim ng labaha mula sa kanyang tiya. Isang sobre ng pera ang nawawala noon, ang pambayad sana sa matrikula ni Valerie. Alam ni Brianna, sa murang edad niya, na nakita niya si Valerie na kinuha ang sobreng iyon para ibili ng mga luho, ngunit ang kanyang nanay ang tumanggap ng sisi. Hayaan mo na, Brianna. Mas mabuti nang ako ang mapagbintangan kaysa palayasin tayo sa kalsada. Malaki ang utang na loob natin sa kanila. Ang bulong ng kanyang ina noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga kamay ni Elena, na dati ay malambot, ay unti-unting naging magaspang at puno ng kalyo sa pagtatrabaho para lamang pagtakpan ang kasalanang hindi naman nito ginawa. Mula noon, ang salitang utang na loob ay naging isang sumpa na nakatali sa kanilang mga paa. Nabalik lamang ang diwa ni Brianna nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng isang cubicle sa malayo. Nagmamadali siyang tumayo, iniligpit ang kanyang mga kagamitan at tahimik na lumabas patungo sa maliit at madilim na locker room ng mga housekeeping staff. Ito lamang ang tanging lugar kung saan maaari siyang huminga nang hindi binabantayan ng mga mapanghusgang mata ng mundo. Umupo siya sa isang lumang bangko at kinuha ang kanyang luma at siksik na notebook mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa luma, puno ng mga sulat kamay na salitang Mandarin, Espanyol at Pranses. Dito, sa loob ng mga pahinang ito, hindi siya isang janitor. Dito siya ay isang scholar. Isang babaeng may kakayahang kausapin ang buong mundo. Dahan-dahan niyang binigkas ang mga salitang Mandarin para sa pag-asa at kalayaan. Ninanamnam ang tunog nito sa kanyang dila. Ang bawat titik ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang sugatang puso. Nakalimutan niya sandali ang amoy ng klorina, ang sakit ng kanyang mga tuhod at ang naghihingalong ina sa ospital. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nyanig ng isang pamilyar at nakakarinding tunog. Ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto ng locker room na bumangga sa dingding. Napatayo si Brianna sa gulat. Pilit na itinatago ang notebook sa likod ng kanyang likuran. Ngunit huli na ang lahat.
Nakatayo sa pintuan si Valerie. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatitig sa hawak ni Brianna. Isang mapait na ngiti ang muling gumuhit sa labi nito. Isang ngiti na tila nagsasabing nahanap na naman nito ang susunod na paraan para wasakin siya. Akala ko ba nagtatrabaho ka? Iyon pala, nagpapanggap ka pa ring matalino sa sulok na ito. Ang boses ni Valerie ay puno ng pangungutya na tila ba ang pangarap ni Brianna ay isang malaking biro. Ibigay mo sa akin iyan. Umiling si Brianna. Hinigpitan ang hawak sa notebook. Break time ko po, Ma'am Valerie. Wala akong ginagawang masama. Humakbang ng pabilis si Valerie. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa notebook. Hindi mo ba narinig? Ang isang alilang tulad mo ay walang karapatang magkaroon ng mga sikreto sa hotel na ito. Ibigay mo ang basurang iyan sa akin bago ko patawagin ang security at sabihing nagnanakaw ka. Ang takot ay muling gumapang sa gulugod ni Brianna, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pagnanais na protektahan ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang notebook na yon, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang tanging paraan para makaalis sa kumunoy na kinalulubugan niya. Ma'am, pakiusap. Ang boses ni Brianna ay nanginginig, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa matinding emosyon na pilit niyang sinusup. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Valerie ang notebook mula sa kamay ni Brianna. Dahil sa gulat at panghihina, hindi nagawang lumaban ng dalaga. Pinanood ni Brianna nang may nanlilisik na sakit sa dibdib habang binubuklat ni Valerie ang bawat pahina ng may pandidiri. Mandarin? Talaga, Brianna? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng mga bilyonaryong darating sa hotel na ito? Ang tingin nila sa iyo ay dumi sa ilalim ng kanilang sapatos. Tulad ng tingin ko sa iyo, sabi ni Valerie bago tumalikod at lumakad palabas, bit-bit ang pinakamahalagang kayamanan ni Brianna. Naiwang nakatayo si Brianna sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang mga kamay ay walang laman at nanginginig. Ang bawat pangarap na itinago niya sa loob ng notebook na yon ay tila unti-unting naglalaho sa bawat hakbang ni Valerie palayo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tanong ang muling gumitla sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya mananatiling bilanggo ng kanyang sariling katahimikan? Ang tunay na hari ay hindi lamang marunong mag-utos mula sa kanyang gintong trono, kundi marunong ding makinig sa mga bulong na nagmumula sa mga anino ng kanyang kaharian. Ang pagdating ni Liam sa Grand Imperial Hotel ay tila isang malakas na hangin na biglang nagpabago sa timpla ng hangin sa buong gusali. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na marmol ay nagbibigay ng isang uri ng awtoridad na hindi na kailangan pang isigaw. Sa likod ng kanyang mamahaling salamin, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid, hindi sa karangyaan ng mga chandelier, kundi sa maliliit na detalye na madalas ay nakakaligtaan ng iba. Para kay Liam, ang hotel na ito ang kanyang huling baraha upang patunayan sa kanyang pamilya na karapat-dapat siyang humawak sa korporasyon. Ang nalalapit na pakikipag-ayos sa mga dambuhalang mamumuhunan mula sa tsina ang magiging susi ng lahat. Mr. CEO, handa na ang inyong executive suite. Siniguro kong ang lahat ay naaayon sa inyong panlasa. Ang boses ni Valerie ay tila isang malambing na himig na puno ng pagnanais na magpasikat. Nakasunod siya kay Liam. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado upang makuha ang atensyon ng bagong pinuno. Tumango lamang si Liam at dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Ngunit sa halip na maupo sa kanyang malambot na upuan, dinala siya ng kanyang mga paa sa likod ng malaking pintong kahoy ng suite. Doon, sa isang sulok na hindi agad mapapansin, ay may nakadikit na isang maliit at dilaw na papel, isang post-it note. Kinuha ni Liam ang papel at tinitigan ito. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo ng makita ang mga karakter na Mandarin na nakasulat doon sa isang napakagandang kaligrapiya. Sa ilalim ng mga karakter ay may nakasulat na salin sa wikang Tagalog.
Ang mahabang paglalakbay ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. May kung anong kurot sa puso ni Liam ang idinulot ng simpleng papel na yon. Hindi ito galing sa isang opisyal na dokumento. Ito ay galing sa isang taong may malalim na pag-unawa sa sining at wika. Valerie, sino ang naglilinis ng silid na ito? Tanong ni Liam. Ang kanyang paningin ay nananatili sa maliit na papel. Bahagyang napatigil si Valerie. Ang kanyang ngiti ay panandali ang naging matigas. Isa lamang po sa mga housekeeping staff, sir. Huwag ninyong alalahanin. Parurusahan ko ang sino mang nag-iwan ng kalat sa inyong silid. Hindi ito kalat. Malamig na tugon ni Liam habang itinatago ang papel sa kanyang bulsa. Ito ay inspirasyon. Gusto kong malaman kung sino ang taong ito. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Valerie dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Bit-bit ang isang tumpok ng mga dokumento na kapapasa lamang mula sa mga Chinese investors. Ang mukha ng sekretarya ay namumutla. Tila ba nakakita ng isang multo. Sir, may malaking problema po tayo. Ang mga dokumentong ipinadala nila ay nasa lumang uri ng Mandarin na teknikal at puno ng mga idioma. Ang translator na kinuha natin ay hindi ito mabasa ng maayos. Sabi ng mga investors, kung hindi natin ito maipapaliwanag sa loob ng isang oras, ituturing nilang kawalan ng respeto ang ating kumpanya at kakansilahin ang lahat ng pulong. Ang mabilis na paliwanag ng sekretarya ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Ramdam ni Liam ang mabilis na pag-init ng kanyang ulo. Ang bilyon-bilyong halaga ng kontrata ay nakasalalay sa isang pirasong papel na hindi nila maintindihan. Tumingin siya kay Valerie na ngayon ay tila nawala ng kulay ang mukha. Valerie, ikaw ang VIP manager. Sabi mo, handa na ang lahat. Nasaan ang solusyon? Ang boses ni Liam ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Nanginginig ang mga kamay ni Valerie habang hawak ang mga dokumento. Sa kanyang isipan, naalala niya ang notebook na ninakaw niya kay Brianna. Ang notebook na puno ng mga ganitong uri ng pagsasalin. Ngunit alam niyang hindi niya kayang basahin ang sariling gawa ni Brianna dahil wala siyang alam sa wika. Gayunpaman, ang kanyang ambisyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Huwag po kayong mag-alala, sir. May kilala akong eksperto na makakatulong sa atin agad. Ang pagsisinungaling ni Valerie ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Kahit na sa loob niya ay hindi niya alam kung paano lulusot sa sitwasyong ito. Habang nagkakagulo ang mga nasa itaas na floor, si Brianna ay nasa madilim na bodega ng hotel. Nakaupo sa sahig habang nakasandal sa mga nakatambak na labada. Wala na ang kanyang notebook, wala na ang kanyang boses. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang patak ng tubig mula sa isang tumutulong tubo na tila sumasabay sa mabagal na pagdugo ng kanyang puso. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang kanyang kinabukasan at ang kapalaran ng hotel ay nakasalalay sa isang dokumentong tanging siya lamang ang may kakayahang magbigay ng tunay na kahulugan. Hindi mo ba alam? Ang mga pangarap ng mga taong tulad mo ay walang silbi hanggat hindi ito hawak ng mga taong may kapangyarihang magkatotoo nito. At sa pagkakataong ito, Brianna, ako ang magiging boses ng iyong isipan habang ikaw ay mananatiling isang piping anino sa sulok. Sa loob ng malawak at marangyang opisina ni Liam, ang bawat pahina ng notebook na ninakaw ni Valerie ay tila naglalabas ng isang kakaibang liwanag sa ilalim ng mga fluorescent light. Hawak ni Valerie ang notebook ng may pag-iingat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay mabilis ang pintig ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. Sir Liam, ito ang mga personal kong tala. Ang malambing na boses ni Valerie ay nangingibabaw sa katahimikan ng silid. Matagal ko na itong pinag-aaralan. Ang mga terminolohiya, ang mga idioma, at ang kultura ng ating mga kapartner mula sa Tsina. Alam ko kung gaano kahalaga
Ang deal na ito para sa'yo, kaya naman inilaan ko ang aking oras para dito. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang notebook. Ang kanyang mahahabang daliri ay dumapo sa mga pahinang siksik sa sulat kamay ni Brianna. Ramdam niya ang pagod at dedikasyon sa bawat kurba ng mga titik. May mga mantsa pa ng kape at bahagyang lukot ang mga gilid na tila ba ang notebook na ito ay dumaan sa maraming gabi ng puyat at hirap. Kahanga-hanga, bulong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga pahina. Ang lalim ng iyong pagsusuri sa mga sinaunang idioma ay bihira para sa isang taong hindi naman linguist. Paano mo nalaman na ang salitang ito ay may ibang kahulugan sa konteksto ng negosyo? Sandaling napatigil si Valerie. Ang pawis sa kanyang batok ay tila yelo sa lamig. Mabilis niyang binalikan ang mga nakitang salita sa notebook bago pumasok sa opisina. Nabasa ko po iyon sa isang lumang aklat ng kasaysayan, sir. Gusto ko kasing maging perpekto ang lahat para sa ating hotel. Habang nagaganap ang pagnanakaw na ito sa itaas, sa pinakailalim na palapag ng hotel, sa gitna ng naglalakihang mga washing machine at amoy ng mainit na singaw, si Brianna ay tila isang baliw na hinahalughog ang bawat sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinataas ang mga basket ng maruruming tuwalya. Umaasang mahuhulog doon ang kanyang nawawalang notebook. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang notebook na yon ay hindi lamang basta papel at tinta. Iyon ang kanyang mga pangarap na itinago niya sa gitna ng kahirapan. Iyon ang kanyang sandata sa mundong tila gustong sumakal sa kanya. Nang mapagtanto niyang wala na ito, ang panghihina ay muling gumapang sa kanyang mga binti hanggang sa napaupo siya sa sahig ng laundry room. Ang tunay na sakit ay hindi lamang ang pagkawala ng bagay na yon, kundi ang katotohanang alam niya kung sino ang kumuha nito. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang kanyang pinaghirapan ay ginagamit na bilang hagdan ng taong matagal nang humahamak sa kanya. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang malakas at sunod-sunod na pag-ikot ng mga dryer na tila sumasabay sa kaguluhan ng kanyang isipan. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi na agad niyang pinunasan ng kanyang magaspang na palad. Sa isang sulok ng laundry room, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng papel na napatid mula sa notebook. Isang kakarampot na bahagi na naiwan sa kanya. Kinuha niya ito at niyakap sa kanyang dibdib, ang tanging alaala ng kanyang ninakaw na kinabukasan. Samantala, sa loob ng executive suite, si Liam ay tila may napapansin. Tumingin siya kay Valerie at pagkatapos ay sa notebook. Valerie, ang iyong sulat kamay dito sa notebook, tila ba iba ito sa mga ulat na ipinapasa mo sa akin dati? Ang mga titik dito ay mas masining, mas matapang. Ang tibok ng puso ni Valerie ay tila naging isang malakas na tambol na naririnig sa kanyang sariling pandinig. Iyon po ba, sir? Nagbabago po talaga ang sulat ko kapag mabilis akong nagsusulat o kapag pagod. Alam niyo naman po, seryoso ako sa proyektong ito. Tila tinanggap ni Liam ang paliwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Kung gayon, patunayan mo sa akin. Basahin mo ang huling idioma sa pahinang ito at ipaliwanag mo sa akin ang lalim nito nang walang tinitingnan na kahit ano. Nanigas si Valerie. Ang mga titik sa kanyang isipan ay naghalo-halo na parang mga anino sa dilim. Ang notebook na ninakaw niya ay naglalaman ng karunungan, ngunit hindi nito kayang ibigay sa kanya ang tunay na kaalaman na tanging sa hirap at tiyaga lamang nakukuha. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang mga bituin ang nagsisilbing saksi sa mga pangarap na hindi magawang sambitla sa liwanag ng araw. Mga pangarap na kasing layo ng kalangitan, ngunit kasing lapit ng bawat tibok ng puso. Ang gabi sa rooftop garden ng Grand Imperial Hotel ay balot ng isang mahiwagang katahimikan. Ang malamyos na ihip ng hangin ay nagdadala ng bango ng mga namumukadkad na jasmine na tila ba sinusubukang itago ang amoy ng lunsod sa ibaba. Malayo sa ingay ng mga sasakyan
At sa mabigat na tensyon sa loob ng mga boardroom, ang lugar na ito ay ang tanging kanlungan ni Liam sa tuwing pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang isipan. Hindi maalis sa isipan ni Liam ang nangyari kanina sa kanyang opisina. Bagaman nagawa ni Valerie na makalusot sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono na nag-abala sa kanilang usapan, ang pag-aalinlangan ay nananatiling parang isang tinik sa kanyang lalamunan. May kulang. Ang talinong nakasulat sa notebook ay may lalim na hindi niya maramdaman sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Valerie. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga halaman, narinig niya ang isang napakahinang tinig. Hindi ito tunog ng pag-uusap, kundi isang himig, isang malungkot, ngunit napakagandang pagbigkas ng mga salitang hindi pamilyar sa kanya. Huminto si Liam at sumandal sa isang pader na natatakpan ng mga gumagapang na baging. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang babae. Hindi ito nakasuot ng uniforme ng manager o kahit anong marangyang damit. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na t-shirt at pantalon na bahagyang may mga mantsa ng tubig. Nakatalikod ito sa kanya habang dahan-dahang dinidiligan ang mga halaman. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at tila ba may kinakausap siya sa kanyang isipan. La luna es hermosa, pero está tan lejos. Mahinang sambit ng babae. Napatigagal si Liam. Kastila. At ang paraan ng pagbikas nito ay hindi tunog ng isang taong nag-aaral pa lamang. Ito ay tunog ng isang taong nananahan sa loob ng wika. Ang buwan ay maganda, ngunit ito ay napakalayo. Ang mahinang salin ni Liam sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga sapatos ay hindi naglilikha ng ingay sa damuhan. Mas maganda ang buwan kapag may kasama kang tumitingala rito, hindi ba? Ang malalim na boses ni Liam ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumingon si Brianna. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa dilim ng gabi, hindi niya agad nakilala ang lalaki. Ngunit ang tindig nito at ang awtoridad sa boses nito ay sapat na para malaman niyang hindi ito isang ordinaryong empleyado. Agad niyang ibinaba ang hawak na pandilig at yumuko ng bahagya. Sinusubukang itago ang kanyang mukha. Paumanhin po, sir. Hindi ko po alam na may tao rito. Tatapusin ko lang po ang pagdidilig at aalis na ako. Ang boses ni Brianna ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkapahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para mambulabog, marahang sabi ni Liam. Lumapit pa siya ng kaunti, sapat para makita ang mga mata ng dalaga na nagniningning sa ilalim ng buwan. Narinig kitang nagsasalita kanina. Isang magandang wika para sa isang tahimik na gabi. Napalunok si Brianna. Ah, iyon po ba? Wala po iyon. Naririnig ko lang po sa mga bisita, kaya sinusubukan ko lang gayahin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Hindi iyon tunog ng gaya-gaya lang. May puso ang bawat salitang binitiwan mo. Sino ang nagturo sa'yo? Tumitig si Brianna sa malayo, sa mga ilaw ng Maynila, na tila mga hiyas na nakakalat sa dilim. Ang aking ama po. Sabi niya, ang bawat wika ay isang susi sa isang bagong mundo. Kapag marami kang alam na wika, hindi ka kailanman magiging bilanggo sa isang lugar lang. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng dibdib ni Liam. Iyon ang mismong pilosopiya na nakasulat sa unang pahina ng notebook na hawak ni Valerie. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, hindi niya nakikita ang isang housekeeping staff. Nakikita niya ang isang kaluluwang naghahanap ng kalayaan. Tama ang ama mo, bulong ni Liam. Pero minsan, kahit may susi ka na, ang pinto ay sadyang ayaw bumukas dahil sa bigat ng rehas. Tumingin si Brianna kay Liam at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga paningin nang walang halong pag-aalinlangan. Naramdaman ni Brianna
ang isang uri ng pag-unawa mula sa estrangherong ito na hindi niya nakuha sa kahit kanino sa loob ng maraming taon. Ang presensya ni Liam ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Isang sandali ng kilig ang namuong parang hamog sa paligid nila. Isang hindi maipaliwanag na kislap sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang pagkakataon. Ngunit ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng mabilis at mabibigat na hakbang ng sapatos na papalapit sa rooftop. Ang boses ni Valerie ay narinig mula sa malayo. Tumatawag sa pangalan ni Liam. Sir Liam! Sir, nandyan po ba kayo? Natigilan si Brianna. Ang takot ay muling gumuhit sa kanyang muka. Kailangan ko na pong umalis. Ma'am Valerie. Sandali! Pigil ni Liam, ngunit huli na. Mabilis na tumakbo si Brianna patungo sa fire exit. Nilalamon ng mga anino ng gabi bago pa man makarating si Valerie sa itaas. Naiwang nakatayo si Liam sa gitna ng hardin, ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok. Nang makarating si Valerie sa kanyang harapan, hinihingal at may bakas ng pag-aalala, ang tanging nakita ni Liam ay ang notebook na hawak nito. Ang notebook na tila mas naging misteryoso kaysa dati. Sir, bakit kayo nandito? Kanina pa po kayo hinahanap ng mga investors para sa isang mabilis na briefing. Sabi ni Valerie, sinusubukang ayusin ang kanyang buhok. Tumingin si Liam kay Valerie, ngunit ang kanyang isipan ay naroon pa rin sa babaeng naglalaho sa dilim. May nakita ka bang ibang tao rito, Valerie? Lumingalinga si Valerie. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Tao? Wala naman po, sir. Sino pong tao? Hindi sumagot si Liam. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makababa, napansin niya ang isang maliit na bagay sa damuhan. Isang ID card ng hotel na nahulog. Pinulot niya ito at binasa ang pangalang nakasulat sa ilalim ng malamlam na liwanag. Brianna, huwag mong isipin na ang isang maikling pag-uusap sa dilim ay sapat na para baguhin ang tadhana mo. Ang isang janitor ay mananatiling janitor at ang reyna ay mananatiling reyna. Subukan mong lumapit muli sa kanya at sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang naghihingalo mong ina. Ang mga salitang yun ni Valerie ay tila mga lason na direktang ibinuhos sa bukas na sugat ni Brianna. Nakatayo sila sa isang madilim na pasilyo malapit sa service elevator, malayo sa marangyang bahagi ng hotel na nakikita ng mga bisita. Ang bawat kataga ay may kasamang pandidiri, habang ang daliri ni Valerie ay mariing nakaturo sa dibdib ni Brianna. Tila ba sinusubukang itatak doon ang kawalang pag-asa? Kagagaling lang ni Brianna sa ospital bago ang kanyang shift, ang imahe ng kanyang ina na si Elena, maputla, payat, at nakakabit sa mga makinang nagbibigay ng hiningang hindi na nito kayang gawin ng mag-isa, ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang tunay na hapdi ay hindi ang banta ni Valerie, kundi ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng dialysis unit na tila humahabol sa kanya hanggang dito sa trabaho. Dahan-dahang ibinaba ni Brianna ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ma'am Valerie, nagdidilig lang po ako ng mga halaman. Wala po akong ibang intensyon. Ang mahina niyang sagot. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valerie. Nagdidilig o nagpapakyut? Brianna, alam ko ang bawat galaw mo. Nakita ni Liam ang ID mo at sa tingin mo ba ay hahayaan ko siyang malaman kung sino ka talaga. Sinabi ko sa kanya na isa kang problemadong empleyado na balak ko nang itanggal dahil sa kapabayaan. Napatingala si Brianna. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Bakit niyo po ginagawa ito? Hindi ba tayo magkadugo? Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Dahil ang presensya mo ay isang paalala, naggaling din ako sa putikan. Ang sigaw ni Valerie ay naging isang matalim na bulong.
At hinding-hindi ko hahayaan na ang isang basurang tulad mo ang maging dahilan para mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Tandaan mo ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya ko, matagal na kayong bulok sa kalsada. Hindi na nakasagot si Brianna. Ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na ibinibitay sa kanyang leeg ay tila mas lalong humihigpit. Pinanood niya ang pag-alis ni Valerie. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pagtapos sa kanyang huling pag-asa. Bumalik si Brianna sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang robot na gumagalaw ng walang kaluluwa. Habang pinupunasan niya ang mga salamin sa lobby, nakita niya si Liam sa malayo. Hawak nito ang kanyang ID card, tila may malalim na iniisip habang nakatitig sa kanyang larawan. Gusto niyang lumapit, gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit ang banta ni Valerie tungkol sa kanyang ina ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang kanyang golden moment ay dumating nang makita niya ang isang matandang babae na nahihirapang bitbitin ang kanyang mga gamit. Kahit pagod at puyat, lumapit si Brianna at tinulungan ng matanda. Sa isang sandali, habang hinahawakan niya ang kulubot na kamay ng Ale, naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang sariling ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at hirap, ang kanyang kabutihan, ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ni Valerie. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho. Habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang trabaho, naramdaman niya ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa sobrang kaba, halos mabitawan niya ang kanyang hawak na gamit. Kinuha niya ang telepono at nakita ang pangalan ng ospital sa screen. Sa bawat pagkurap ng ilaw sa cellphone, tila bumibilis din ang tibok ng kanyang puso. Hello? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng hotel. Miss Brianna, emergency po ito. Ang pasyenteng si Elena ay biglang bumaba ang blood pressure at kailangan naming ilipat sa ICU ngayon din. Pero kailangan niyo munang bayaran ang natitirang balance para sa mga kailangang gamot at kagamitan. Kung hindi, hindi namin masisiguro ang kaligtasan ng inyong ina. Nanigas ang buong mundo ni Brianna. Ang mga tao sa paligid niya ay tila naging mga anino na lamang. Ang boses ng nurse ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang hatol na hindi niya matanggap. Wala siyang pera. Wala na siyang malapitan. Sa kanyang desperasyon, lumingon siya sa direksyon kung nasaan si Liam kanina. Ngunit wala na ito roon. Sa halip, nakita niya si Valerie na nakatayo sa isang balkonahe sa itaas. Nakatingin sa kanya ng may malamig at mapaglarong ngiti. Tila ba alam nito ang bawat sakit na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ng sanglaan ay tila isang hakbang palayo sa huling alaala ng kanyang ama. Isang masakit na pagpili sa pagitan ng nakaraang hindi na mababalikan at ng kasalukuyang naghihingalo. Ang hapon ay balot ng isang kulay abong langit na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Brianna. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit at madilim na sanglaan sa gilid ng kalsada, malayo sa kumikislap na ilaw ng Grand Imperial Hotel. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng semento ay humahalo sa alat ng kanyang mga luhang kanina pa pilit na pinipigilan. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Isang gintong singsing na may maliit na hiyas, ang tanging naiwang alaala ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Ito ang singsing na ipinangako niyang hinding-hindi bibitawan, ang simbolo ng dangal ng kanilang pamilya bago sila lamunin ng utang at kahirapan. Ngunit ang boses ng nurse sa telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang ticking clock na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay katumbas ng hiram na buhay ng kanyang ina. Pumasok si Brianna sa loob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto na tumatama sa isang maliit na kampanilya ay tila isang hatol
sa kanyang pandinig. Ang loob ng sanglaan ay malamig at amoy luma, puno ng mga bagay na isinuko ng ibang tao para sa ilang pirasong papel. Magkano ang maibibigay niyo rito? Ang boses ni Brianna ay halos pabulong habang inilalagay ang singsing sa ibabaw ng salaming counter. Kinuha ng matandang lalaki ang singsing. Sinuri ito gamit ang isang maliit na lente. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa salamin ay tila isang malakas na dagundong sa dibdib ni Brianna. Gasgas na ito, iha. Mababa na ang presyo ng ganitong klase ng ginto ngayon. 5,000 lang ang maibibigay ko. 5,000? Ang mga mata ni Brianna ay nanlaki sa sakit. Pero 10,000 po ang kailangan ko para sa gamot ng nanay ko. Pakiusap po. Baka pwedeng dagdagan niyo pa. Maayos po yan. Pinangalagaan ko po yan. Iyon lang ang halaga niyan, iha. Kung ayaw mo, ibalik ko na lang sa'yo. Ang malamig na sagot ng lalaki na tila ba hindi naririnig ang pagsusuma mo sa boses ng dalaga. Napapikit si Brianna. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong bawiin ang singsing. Ngunit ang imahe ng kanyang inang si Elena na hirap huminga sa ICU ay mas matimbang. Sige na po. Kukunin ko na. Habang isinusulat ng lalaki ang resibo, hindi alam ni Brianna na sa labas ng sanglaan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kalsada dahil sa trapiko. Sa loob ng sasakyan, si Liam ay nakatingin sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng nagngangalang Brianna. Biglang nanigas si Liam. Nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae na lumalabas mula sa sanglaan. Kahit nakasuot ito ng kupas na jacket sa ibabaw ng kanyang uniforme, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang babaeng nakausap niya sa rooftop garden. Nakita ni Liam kung paano huminto si Brianna sa tapat ng pintuan, tinitigan ang hawak na pera, at pagkatapos ay yumuko habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa isang tahimik at masakit na hikbi. May kung anong matulis na bagay ang tumusok sa puso ni Liam sa mga sandaling iyon. Ang babaeng may matatatas na pananalita at malalim na kaisipan ay narito sa isang maruming sanglaan. Tila ba tinalikuran na ng mundo. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang tanungin kung anong nangyari. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng sasakyan, mabilis na sumakay si Brianna sa isang dumadaang jeep. Tila ba nagmamadali patungo sa isang lugar na puno ng takot. Sundan mo ang jeep na yon. Ang utos ni Liam sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at hindi maipaliwanag na pag-aalala. Narating nila ang isang pampublikong ospital. Pinanood ni Liam mula sa malayo kung paano tumakbo si Brianna, papasok sa emergency room, dala ang maliit na halagang kapalit ng kanyang huling alaala. Nakita niya ang pagod, ang desperasyon, at ang matibay na pag-ibig sa bawat galaw ng dalaga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liam na ang notebook na hawak ni Valerie ay tila naging kasing bigat ng tingga. May isang malaking kasinungalingan sa loob ng hotel at unti-unti na niyang nakikita ang mga bitak sa maskara ni Valerie. Bumalik si Liam sa hotel nang may mabigat na kalooban. Pagpasok niya sa kanyang suite, nakita niya si Valerie na masayang nag-aayos ng mga dokumento para sa pagdating ng mga Chinese investors bukas. Sir Liam, buti naman at bumalik na kayo. Nasunod ko na ang lahat ng utos niyo base sa aking mga notes. Ang nakangiting boses ni Valerie ay tila isang malakas na sampal sa pandinig ni Liam. Tinitigan ni Liam si Valerie ng matagal. Tila ba sinusubukang basahin ang bawat kasinungalingan sa mukha nito. Valerie, sabihin mo sa akin, nasaan ang singsing na suot mo dati? Ang sabi mo, iyon ang huling alaala ng iyong ama na hinding-hindi mo isusuko. Napatigil si Valerie. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang leeg kung saan madalas siyang nagsusuot ng mamahaling alahas. Iyon po ba, sir? Itinago ko po muna. Baka kasi mawala habang nagtatrabaho ako. Bakit niyo po naitanong? Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi sumagot si Liam
Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng puot na hindi pa nakikita ni Valerie. Ngayon ay sigurado na siya. Ang taong nasa notebook, ang taong nakausap niya sa rooftop, at ang taong nagsasakripisyo sa ospital ay iisa. At ang taong nasa harapan niya ngayon ay isa lamang magnanakaw ng pangarap. May mga pagkakataon na ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Itinitipon nito ang lahat ng mga higante sa isang silid upang subukin kung sino ang tunay na may ginto sa loob at kung sino ang nagtatago lamang sa likod ng isang maskarang gawa sa tanso. Ang umaga sa Grand Imperial Hotel ay nabalot ng isang kakaibang tensyon na tila ba ang mismong mga pader ay humihinga ng mabigat. Mula sa lobby hanggang sa pinakamataas na palapag, ang bawat empleyado ay tila naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Dumating na ang mga higante, ang mga bilyonaryong mamumuhunan mula sa Tsina na hawak ang kapalaran ng buong kumpanya ni Liam. Sa labas ng hotel, ang tunog ng paglapat ng mga pinto ng naglalakihang itim na sasakyan ay nagsilbing hudyat ng simula ng isang giyera na walang putok ng baril, kundi mga salita lamang. Lumabas mula sa sasakyan si Mr. Chen, isang matandang lalaki na may mukhang tila inukit mula sa matigas na bato. Kasunod ang kanyang mga bodyguard at isang personal na assistant. Sa loob ng VIP boardroom, nakatayo si Valerie sa tabi ni Liam. Suot niya ang kanyang pinakamahalagang alahas at isang posturang tila siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang lalaking nakasuit na kinuha niya bilang translator, isang kaibigan na binayaran niya ng palihim para magpanggap na eksperto upang masiguro na walang makakaalam sa kanyang pagnanakaw sa notebook ni Brianna. Ngumiti ka lang, Sir Liam. Siniguro ko na ang lahat ay perpekto. Bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng labis na tiwala sa sarili na tila ba ang tagumpay ay nasa kanyang bulsa na. Hindi sumagot si Liam. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan, ngunit sa bawat sandali, ang kanyang isipan ay lumilipad sa ospital kung nasaan si Brianna. Alam niyang pumasok ang dalaga ngayong umaga sa kabila ng puyat at pagod dahil nakita niya itong nag-aayos ng mga baso ng tubig sa gilid ng silid bago magsimula ang pulong. Pumasok ang delegasyon ni Mr. Chen. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Nagsimula ang usapan. Ang bawat salita ni Mr. Chen ay mabilis, puno ng mga teknikal na termino at mga matalinghagang pahayag na tila mga palaisipan. Dito na nagsimula ang lamat. Ang translator na kinuha ni Valerie ay nagsimulang mautal. Ang bawat salin nito ay literal at walang buhay. Nang sabihin ni Mr. Chen ang isang idioma tungkol sa pag-aalaga sa ugat ng puno upang mamunga ng ginto, isinalin ito ng translator bilang pagtatanim ng puno sa loob ng bangko. Nakita ni Liam kung paano kumunot ang noo ni Mr. Chen. Ang mga Chinese investors ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sariling wika. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagkadismaya at pangungutya. Valerie, anong nangyayari? Ang boses ni Liam ay naging isang matalim na bulong. Sabi mo ay kabisado mo ang kultura nila. Bakit tila hindi tayo nagkakaintindihan? Sir, baka po medyo iba lang ang accent ni Mr. Chen ngayon. Huwag kayong mag-alala. Maaayos din ito. Ang pawis sa noo ni Valerie ay nagsimulang pumatak. Sinisira ang kanyang perpektong makeup. Tumingin siya sa translator at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang tahimik na utos na galingan pa nito. Ngunit ang lalaki ay mas lalong naging balisa. Sa isang sulok ng silid, habang tahimik na naglalagay ng tubig sa mga baso, nararamdaman ni Brianna ang bawat mali sa usapan. Ang bawat maling salin ay tila isang sugat sa kanyang pandinig. Alam niya ang ibig sabihin ni Mr. Chen. Alam niya ang lalim ng respeto na hinahanap ng matanda na hindi na ibibigay ng kumpanya dahil sa maling komunikasyon. Ang kanyang golden moment ay nang mapansin niyang nanginginig ang kamay ni Mr. Chen
habang hawak ang baso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Lumapit si Brianna ng may dahan-dahang galaw, kinuha ang baso, at pinalitan ito ng isang tasang mainit na tsaa na may halong jasmine, isang bagay na hindi kasama sa protocol ni Valerie. Ngunit alam ni Brianna na paborito ng mga tradisyonal na negosyanteng Tsino. Sandaling napatigil si Mr. Chen. Tumingin siya sa simpleng housekeeping staff na nagbigay ng tsaa. Sa unang pagkakataon sa pulong na yon, isang bahagyang paglambot ang nakita sa kanyang mga mata. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nabura nang muling magsalita ang translator at nagbigay ng isang maling impormasyon tungkol sa hatian ng kita. Tumayo si Mr. Chen. Ang tunog ng kanyang pagtulak sa upuan sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa loob ng silid. Sapat na ito, sabi ni Mr. Chen sa wikang Ingles na may mabigat na accent. Pumunta kami rito para sa isang seryosong pakikipagtulungan, hindi para sa isang laro ng hulaan. Kung hindi nyo kayang rumespeto sa aming wika, hindi nyo rin kayang rumespeto sa aming pera. Lahat ay napatayo. Ang takot sa mukha ni Valerie ay tila naging isang puting tabing. Si Liam ay nananatiling kalmado sa labas, ngunit sa loob niya ay ramdam niya ang pagguho ng kanyang pangarap para sa hotel. Papalabas na ang delegasyon ni Mr. Chen nang may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang dokumento ang nahulog mula sa folder ni Mr. Chen at lumipad patungo sa paanan ni Brianna. Dahan-dahang pinulot ito ng dalaga. Nakita niya ang isang kritikal na pagkakamali sa kontrata na kung pipirmahan ay magiging simula ng malaking lugi para sa panig ng mga Tsino. Isang pagkakamali na hindi napansin ni Valerie o ng translator. Humarap si Mr. Chen kay Brianna para kunin ang papel. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Ngunit bago pa man niya makuha ang papel, narinig ng lahat ang isang mahina, ngunit matatag na boses na nagsasalita sa purong Mandarin. Ang pagkakamali sa pahinang ito ay hindi sinasadya, tulad ng hindi sinasadyang pagkakamali sa aming mga salita kanina. Ngunit ang puso ng hotel na ito ay tila ang tsaang hawak ninyo, mainit, tapat, at handang makinig. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang espada. Ang boses na yon ay hindi galing kay Valerie. Hindi ito galing sa translator. Iyon ay galing sa babaeng may hawak na basahan sa kanyang bulsa at isang tasang tsaa sa kanyang alaala. Ang isang bulong sa gitna ng unos ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng isang mapagkunwari. Dahil ang katotohanan, gaano man ito itago sa ilalim ng basahan, ay laging makakahanap ng paraan upang magliwanag. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing talim ng isang bubog na handang humiwa sa sino mang gagalaw. Ang bawat mata ay nakapako kay Brianna, isang hamak na housekeeping staff na may hawak na basahan sa bulsa. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila galing sa isang bihasang diplomatiko. Napatigil si Mr. Chen sa pintuan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng puot, ay dahan-dahang nanliit habang tinititigan ng dalaga. Sa kanyang mahabang karanasan sa mundo ng negosyo, ngayon lamang siya nakakita ng isang janitor na nagsasalita sa purong Mandarin na may tono ng paggalang at lalim ng pag-unawa sa kanilang kultura. Anong sinabi mo? Ang boses ni Mr. Chen ay mahina, ngunit may bakas ng matinding pagkagulat. Huminga ng malalim si Brianna. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme, ngunit ang imahe ng kanyang naghihingalong ina at ang lahat ng pait na ipinalunok sa kanya ni Valerie ay nagsilbing lakas. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. Chen, pagpapatuloy ni Brianna sa Mandarin, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng awtoridad. Ang pagkakamali sa 10 pahina ng kontrata tungkol sa shared heritage ay hindi lamang usapin ng pera. Ito ay usapin ng tiwala. Ang salitang ginamit dito ay pagmamay-ari. Ngunit ang nararapat ay pag-aalaga. Tulad ng tsaang inihanda ko, ang hotel na ito ay hindi gustong ariin ang inyong kultura.
kundi alagaan ito bilang isang pamilya. Brianna, tumigil ka! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa mahika ng sandaling iyon. Mabilis na lumapit si Valerie. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. Halos manlisik ang kanyang mga mata habang dinuduro si Brianna. Sir Liam, pasensya na po. Baliw ang babaeng ito. Brianna, anong karapatan mong makisali rito? Lumabas ka ngayon din bago ko tawagin ang security at ipakaladkad ka. Susunggaban na sana ni Valerie ang braso ni Brianna nang marinig ang isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa lamesa. Hayaan mo siyang magsalita, Valerie. Ang boses ni Liam ay tila isang utos na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Malamig, matigas, at walang puwang para sa pagtutol. Tumayo si Liam at dahan-dahang lumapit kay Brianna. Ramdam ni Brianna ang init ng presensya ng CEO sa kanyang tabi. Hindi ito ang Liam na nakausap niya sa rooftop. Ito ang Liam na handang maningil ng katotohanan. Sir Liam, isa lamang siyang janitor. Sinisira niya ang imahe ng hotel? Ang pagsusumamo ni Valerie ay nauwi sa isang nauutal na bulong nang tingnan siya ni Liam ng diretso sa mata. Sinisira ang imahe? O inilalantad ang iyong kapabayaan? Tanong ni Liam. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Brianna. Ipagpatuloy mo, Brianna. Ipaliwanag mo sa amin ang lahat. Sa sumunod na 10 minuto, ang boardroom ay naging entablado ni Brianna. Sa bawat paliwanag niya, ang tensyon sa pagitan ni Mr. Chen at ng hotel ay unti-unting natutunaw. Hindi lamang siya nagbibigay ng salin. Binibigyan niya ng kaluluwa ang bawat tuntunin. Nakita ni Liam kung paano dahan-dahang naupo muli si Mr. Chen. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno na ng paghanga. Hindi ko akalain, sabi ni Mr. Chen sa wikang Ingles, na ang pinakamahalagang boses sa hotel na ito ay nagtatago sa likod ng isang basahan. Tumingin si Mr. Chen kay Liam at tumango. Dahil sa babaeng ito, handa kaming bigyan ng inyong kumpanya ng isa pang pagkakataon. Pero may isang kondisyon. Gusto ko na siya ang maging pangunahing tulay sa negosasyong ito. Napasinghap ang lahat. Si Valerie ay tila isang kandilang uunti-unting natutunaw sa kinatatayuan. Ang pagnanakaw niya sa notebook ni Brianna ay naging isang malaking bitag na ngayon ay sumasakal na sa kanyang leeg. Brianna, tawag ni Liam. Ang kanyang boses ay may halong lambing at pag-aalala. Kinuha niya mula sa kanyang folder ang notebook na siksik sa mga sulat kamay. May huling katanungan ako. Sa pahina 24 ng notebook na ito, may isang tula tungkol sa isang tapat na anak na nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng buwan para sa kanyang ina. Maari mo bang sabihin sa akin, sino ang sumulat nito? Ang mundo ni Brianna ay tila huminto. Tumingin siya kay Valerie na ngayon ay nanginginig at umiiling. Isang tahimik na pagmamakaawa na huwag sabihin ang totoo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Brianna, isang anino ang dumaan sa pintuan ng boardroom. Ang assistant ni Valerie ay pumasok, hinihingal, at may bitbit na isang mahalagang balita mula sa reception area. Ma'am Valerie, Sir Liam, may pulis po sa labas. Naghahanap po sila tungkol sa isang nawawalang koleksyon ng alahas sa VIP suite at ang CCTV footage ay may nakitang hindi inaasahang tao. Nanigas si Valerie. Ang lihim na tinig ng pangarap ni Brianna ay tila sasamahan na ng ingay ng hustisyang matagal nang natulog. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang marupok na bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng katotohanan at ang lahat ay guguho sa iyong paanan, Valerie. Ang boses ni Liam ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang mabigat na tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng boardroom. Nakatayo siya sa harap ni Valerie, ang kanyang mga mata ay matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang notebook na kanina ay hawak niya ng may pag-iingat ay padabog niyang ibinagsak sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang hudyat
ng pagtatapos ng isang mahabang pagpapanggap. Namutla si Valerie. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas ay nagsimulang manginig. Lumingon siya sa pintuan kung nasaan ang mga pulis at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Brianna na nananatiling tahimik sa gilid. Sir Liam, hindi niyo pwedeng pakinggan ang janitor na ito. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Ang boses ni Valerie ay naging matinis, puno ng desperasyon. Napilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pekeng awtoridad. Ang mga pulis na yan, nandyan sila dahil kay Brianna. Siya ang nagnakaw ng alahas sa VIP suite. Nakita ko siya kahapon na pumasok sa isang sanglaan para ibenta ang ninakaw niya. Isang kolektibong singhap ang narinig sa loob ng silid. Ang mga Chinese investors ay nagkatinginan, bakas ang kalituhan at kawalan ng tiwala sa kanilang mga mukha. Humarap si Valerie kay Brianna. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Sabihin mo sa kanila, Brianna, di ba't galing ka sa sanglaan kahapon? Di ba't kailangan mo ng pera para sa nanay mong naghihingalo? Ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang sumisira sa dangal ng pamilya natin. Ang bawat salita ni Valerie ay tila isang sampal sa mukha ni Brianna. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan habang ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang pait ng akusasyon ay humahalo sa sakit ng kanyang mga alaala sa sanglaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Liam at humarang sa gitna nila. Tama ka, Valerie. Nakita ko rin siya sa sanglaan kahapon. Ang malamig na pahayag ni Liam ay nagdulot ng isang panandaliang katahimikan. Isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa labi ni Valerie. Nakita niyo po? Sabi ko na sa inyo, sir. Ngunit hindi alahas ng hotel ang isinangla niya. Pagpapatuloy ni Liam, ang kanyang boses ay mas lalong naging matigas. Ang isinangla niya ay ang huling alaala ng kanyang ama. Isang singsing na mas mahalaga pa sa kahit anong diamante rito sa hotel dahil puno ito ng dangal. Isang bagay na halatang wala ka. Napatigil si Valerie. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Pumasok ang opisyal ng pulis sa loob ng boardroom. Bitbit ang isang transparent na plastic bag. Sa loob nito ay isang mamahaling relos at isang pares ng hikaw na pag-aari ng hotel na nakuha mula sa isang sanglaan sa Makati. Mr. CEO, sabi ng pulis, habang nakatingin sa logbook ng sanglaan. Ang taong nagbenta ng mga kagamitang ito ay gumamit ng pekeng pangalan, ngunit ang CCTV footage ng sanglaan ay malinaw na nagpapakita ng mukha ng taong ito. Inilabas ng pulis ang isang litrato. Hindi ito mukha ni Brianna. Iyon ay mukha ng personal assistant ni Valerie, ang taong lagi niyang inuutusan para sa kanyang mga personal na luho at mga utang sa sugal na matagal na niyang itinatago sa pamilya. Valerie, sinubukan mong gamitin ang kahirapan ni Brianna para pagtakpan ang sarili mong dumi, sabi ni Liam habang dahan-dahang lumalapit kay Valerie. Ang notebook na ito. Hinamon kita kanina na basahin ang isang tula rito, ngunit hindi mo magawa. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ang sulat kamay dito ay hindi sayo, at ang pusong nasa likod ng mga salitang ito ay hindi kailanman magiging sayo. Napaupo si Valerie sa kanyang upuan. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang mga Chinese investors sa pangunguna ni Mr. Chen ay tumayo at lumapit kay Brianna. Sa halip na pandidiri, ang nakita ni Brianna sa kanilang mga mata ay isang malalim na respeto. Miss Brianna, sabi ni Mr. Chen sa Mandarin na agad namang naintindihan ni Brianna. Ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong posisyon dahil sa iyo mananatili ang aming tiwala sa hotel na ito. Sa kabila ng tagumpay na yon, ang tanging nararamdaman ni Brianna ay isang matinding pagod. Tumingin siya kay Valerie, ang babaeng matagal na siyang tinuring na basura, at sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. Hindi mo kailangang manira ng ibang tao para lang magmukhang matayog. Valerie,
Mahinang sambit ni Brianna, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagpapaubaya. Ang tunay na kinang ay nanggagaling sa loob, hindi sa mga alahas na ninakaw mo. Inakay ng mga pulis si Valerie at ang kanyang assistant palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang pagmamakaawa at pag-iyak ay ont-unting nawala sa pasilyo. Iniiwan ang boardroom sa isang panibagong uri ng katahimikan, isang katahimikang puno ng pag-asa. Humarap si Liam kay Brianna. Kinuha niya ang kamay ng dalaga. Ang kanyang hawak ay mainit at puno ng proteksyon. Brianna, tapos na ang pagtatago mo sa dilim. Mula ngayon, ang boses mo na ang magiging gabay ng hotel na ito. Ngunit sa gitna ng magandang balitang iyon, muling nag-vibrate ang cellphone ni Brianna. Isang mensahe mula sa ospital. Sa pagbabasa niya ng bawat salita, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Emergency. Ang pasyente ay hindi na tumutugon sa gamot. Kailangan ang iyong presensya ngayon din. Ang buhay ay parang isang marupok na sinulid. Kahit gaano mo ito kahigpit na hawakan, may mga pagkakataong kailangan mo itong pakawalan upang hindi ka mabulag ng pait ng pagkawala. Hindi na narinig ni Brianna ang anumang ingay sa paligid. Ang malakas na pintig ng kanyang puso, ang tanging musika sa loob ng kanyang pandinig habang tumatakbo siya palabas ng Grand Imperial Hotel. Ang bawat hakbang niya sa lobby ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Hindi na niya inisip kung sino ang nakatingin, kung sino ang nagtataka sa kanyang pagtakbo, o kung ano ang magiging kapalaran ng kanyang trabaho. Ang tanging mundo na lamang niya ay ang silid sa ospital kung saan nakahiga ang kanyang ina. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Si Liam. Brianna, sumakay ka sa kotse ko. Ako ang magdadala sa iyo roon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Wala nang panahon para sa pagtanggi. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas nila ang traffic ng Maynila na tila isang mahabang ahas ng mga pulang ilaw, si Brianna ay nakatingin lamang sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit, nanginginig, at puno ng mga panalangin. Lahat ng ito ay aking kasalanan. Bulong ni Brianna, ang boses ay basag. Dahil ba sa mga pangarap ko, kailangan kong bayaran ng buhay ng aking ina? Kung hindi ko na lang inasam ang mas magandang buhay, baka hindi niya naranasan ang ganitong hirap. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Brianna. Isang marahang haplos na naglalayong magbigay ng lakas. Brianna, hindi mo kasalanan ang maging matatag. Ang pagmamahal mo sa iyong ina ang nagpapanatili sa kanya hanggang sa mga sandaling ito. Huwag mong sisihin ang iyong pangarap sa mga pagsubok na dumating. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng disinfectant ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Tumakbo si Brianna patungo sa ICU. Ang kanyang mga paa ay tila yelo sa lamig. Sa labas ng pintuan, nakita niya ang mga nurse na nagmamadaling gumalaw. Miss Brianna, kailangan niyong pumirma para sa huling opsyon, ang sabi ng doktor na may mabigat na mukha. Ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon sa gamot. Kailangan nating gawin ang operasyon, ngunit napakataas ng panganib. Tumingin si Brianna sa loob ng silid. Nakita niya ang kanyang ina, payat, maputla at nakakabit sa mga makina na patuloy na naglalabas ng tunog na tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Lumapit siya, hinaplos ang pisngi nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing siya ay pagod. "Nay!" Bulong niya, ang kanyang luha ay dahan-dahang pumatak sa kumot. "Nay, nandito na ako. Huwag mo akong iiwan. Ang dami pa nating pangarap, di ba? Sabi mo, balang araw, makikita mo akong nakatayo sa sarili kong paa. Nay, ginawa ko na." Sa sandaling iyon, ang makina na sumusukat sa tibok ng puso ay biglang tumunog ng tuloy-tuloy. Isang mahaba at nakakapangilabot na tunog na bumalot sa buong silid. "Code Blue! Maghanda kayo!"
Ang sigaw ng nurse. Pinilit na ilabas si Brianna ng mga tauhan ng ospital. Ang bawat pagtulak sa kanya palabas ay tila pagtulak sa kanya sa isang bangin. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon, sa gitna ng desperasyon, naramdaman niya ang yakap ni Liam mula sa likod. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya si Brianna na ilabas ang lahat ng sakit sa isang tahimik na pagtangis. Liam! Ang boses ni Brianna ay halos bulong. Kung mawala siya, wala na akong dahilan para manatili. Huwag mong sabihin iyan, sagot ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Habang nakaupo sila sa gitna ng madilim na pasilyo, isang doktor ang lumabas mula sa silid. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang kakaibang liwanag. Miss Brianna! Tawag ng doktor. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit sa kabila ng paghinto ng kanyang monitor, ang kanyang katawan ay biglang tumugon sa huling ineksyon. Hindi pa ito ang katapusan. Ngunit kailangan natin ng mas espesyal na gamot na kailangang i-import mula sa ibang bansa. Ang pag-asa ay muling sumilay, ngunit kasabay nito ay ang bagong pasanin. Ang gamot na yon ay nagkakahalaga ng malaking halaga na hindi kayang abutin ni Brianna kahit na magtrabaho pa siya ng 10 taon. Tumayo si Liam. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding resolusyon. Brianna, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ako ang bahala. Ang mahalaga ay ang kanyang buhay. Tumingin si Brianna kay Liam. Ang lalaking kanina lamang ay isang estranghero at ngayon ay ang kanyang sandigan. Ngunit sa likod ng kanyang pasasalamat, isang bagong pangamba ang bumuo sa kanyang isipan, ang utang na loob. Handa ba siyang maging alipin ulit ng isa pang uri ng tanikala? O ang pag-ibig ni Liam may isang pinto na magdadala sa kanya sa tunay na kalayaan? Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga salitang sinasambit, kundi sa mga gawaing tahimik na iniaalay, isang ilaw na gumagabay sa dilim, isang lakas na bumubuo sa nawasak. Ang mga araw matapos ang insidente sa ospital ay naging isang malaking pagsubok para kay Brianna. Bagaman himalang nakaligtas ang kanyang ina, ang gastos para sa imported na gamot ay patuloy na bumibilang at ang bawat resibo ay nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng utang na loob kay Liam. Sa Grand Imperial Hotel, bagong kabanata ang nagbukas. Opisyal na siyang iniluklok sa posisyon bilang International Relations Specialist para sa pakikipag-ugnayan sa mga Chinese investor sa ilalim mismo ng direktang pangangasiwa ni Liam. Dahil sa kanyang bagong posisyon, mas madalas na silang nagkakasama ni Liam. Sa bawat pulong, sa bawat pagpapaliwanag niya ng kultura at wika ng Tsina, nakikita niya ang paghanga sa mga mata ni Liam. Ngunit hindi lamang propesyonal na relasyon ang namumuo sa pagitan nila. Sa bawat gabi, matapos ang kanyang trabaho, madalas siyang dinadalaw ni Liam sa ospital. Hindi ito nagdadala ng mamahaling bulaklak o regalo, kundi isang mainit na kape para sa kanya at isang tahimik na presensya sa tabi ng kanyang ina. Isang gabi, habang nagbabantay si Brianna sa kanyang ina, naramdaman niya ang isang mainit na yakap sa kanyang likuran. Si Liam. Pagod ka na naman. Magpahinga ka naman kahit sandali. Hindi ko po kayang magpahinga, Sir Liam. Ang bawat minuto ay mahalaga para sa nanay ko. Ang boses ni Brianna ay pagod, ngunit puno pa rin ng determinasyon. Hinding-hindi ko po makakalimutan ng lahat ng tulong nyo. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay ng nanay ko. Dahan-dahang lumapit si Liam, hinawakan ng kanyang pisngi. Ang init ng kanyang palad ay tila nagdulot ng isang kislap sa loob ng puso ni Brianna. Brianna, huwag mong tingnan ang tulong ko bilang utang na loob. Tignan mo ito bilang isang paraan para makabangon ka. Dahil nakita ko sa iyo ang isang taong karapat-dapat sa lahat ng pagpapala.
Bakit po ninyo ako tinutulungan? Wala naman po kayong makukuha sa akin. Ang tanong ni Brianna, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumingin si Liam sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay malungkot, ngunit puno ng pag-asa. May makukuha ako, Brianna. Ang iyong mga pangarap, ang iyong pagbangon, at ang pagbabago na alam kong kaya mong gawin sa mundo. At siguro lang, ang pagkakataong makasama ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng dibdib ni Brianna. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na may halaga ang kanyang pangarap, na may nagtitiwala sa kanya ng buo. Ang mga alaala ng pangungutya ni Valerie ng pait ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting nabubura sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liam. Dahan-dahang inilapit ni Liam ang kanyang mukha kay Brianna. Naramdaman ni Brianna ang mainit na hininga nito, ang banayad na amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ospital. Ang kanyang mga mata ay pumikit, handa na tanggapin ang kung anumang mangyayari. Ang pag-aalangan ay unti-unting nauwi sa pagtanggap, at ang takot ay napalitan ng isang kakaibang kilig. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang nurse ang biglang pumasok sa silid. "Miss Brianna, may tumawag sa inyo sa reception. Ang pinsan ninyo, si Miss Valerie. Gusto niyang makausap kayo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Sabi niya, may kailangan kayong malaman." Napamulat si Brianna, ang kanyang puso ay biglang bumalik sa realidad. Si Valerie, ang pangalang iyon, ay tila isang malamig na hampas sa kanyang kaligayahan. Tumingin siya kay Liam, na ngayon ay may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. "Kailangan ko po siyang kausapin," sabi ni Brianna. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. "Baka po tungkol ito sa nanay ko." "Sige, ako na ang bahala rito. Mag-ingat ka," sabi ni Liam. Hinayaan siyang umalis. Naglakad si Brianna patungo sa reception area. Ang kanyang isipan ay puno ng halo-halong emosyon. Bakit gusto siyang kausapin ni Valerie? Matapos ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Naramdaman niya ang isang pangit na pakiramdam sa kanyang tiyan. Isang babala na tila may masamang mangyayari. Nang makarating siya sa reception, nakita niya si Valerie na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay payat at may bakas ng pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang uri ng ngiti na hindi gusto ni Brianna. Isang ngiti na tila may masamang balak. "Brianna," sabi ni Valerie, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. "Gusto mo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit nasa ospital ang iyong ina? Gusto mo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ka inabandona ng iyong ama at hindi na muling bumalik?" Ang bawat katotohanan ay may sariling tinig. Ang ilan ay malambing na umaaliw, ang iba ay matalim na humihiwa. Ngunit lahat ay may kapangyarihang baguhin ang buong mundo na iyong pinaniniwalaan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Valerie ay tila isang malamig na hampas na gumising kay Brianna mula sa kanyang pagkakahimbing. Tumigil ang mundo. Ang ingay ng ospital, ang mga yabag ng mga tao, at ang malakas na tunog ng mga makina ay tila nawala sa kanyang pandinig. Tanging ang boses lamang ni Valerie ang naririnig niya, na ngayon ay tila isang demonyong nagtatago sa likod ng isang balat kayo. "Anong sinasabi mo?" Ang boses ni Brianna ay basag, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng counter ng reception. "Umupo ka muna, pinsan. Mahaba-haba ang kwento," sabi ni Valerie. Ang kanyang nangiti ay tila isang ahas na umiikot. Ngayon ay nakasuot na lamang siya ng isang ordinaryong damit, malayo sa dating Valerie na laging nakadamit ng marangya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno pa rin ng lason. Umupo si Brianna sa isang silya sa tabi ni Valerie
Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, takot o pagkalito. Naalala mo ang sinabi ko noon sa boardroom, Brianna, na may utang na loob kayo sa amin. Panimula ni Valerie, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng panunukso. Ang tunay na dahilan kung bakit nasa ospital ang iyong ina ngayon at kung bakit iniwan kayo ng tatay mo ay dahil sa kanya. Dahil sa sarili niyang kasalanan. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dibdib ni Brianna. Hindi, hindi totoo yan. Wala akong nanay na gagawa ng kasalanan. Kung gayon, bakit iniwan kayo ng tatay mo? Tanong ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas. Alam mo ba, ang tunay na dahilan kung bakit hindi nakabalik ang iyong ama ay dahil hinanap niya ang babaeng kumuha ng kanyang huling ipon. Ang pera na dapat sana ay para sa operasyon ng iyong ina. At alam mo ba kung sino ang kumuha noon? Huminga ng malalim si Brianna. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Tila ba may humihila sa kanyang kaluluwa. Iyon po ay kayo. Kinuha niyo ang pera para sa inyong tuition fee. Ang boses ni Brianna ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ha ha ha! Malakas na tawa ni Valerie. Totoo iyon. Inamin ko na sa'yo noon, hindi ba? Ngunit may mas malalim pa sa likod niyan, Brianna. Alam mo ba, bago kukunin ang pera, may isa nang kumuha noon? At hindi ko sinasadya na ako ang nagpagamot sa iyong ina noon nang may malaking problema. Dahil sa ginawa niya. Nagsimulang magkwento si Valerie, isang kwentong puno ng pait, kasinungalingan, at mga lihim na matagal nang inilibing. Sinabi niya na ang kanyang ina, tiya ni Brianna, ang kumuha ng pera ng ama ni Brianna, hindi para sa tuition ni Valerie, kundi para ipagamot ang sakit sa puso ng kanyang tiya. At upang pagtakpan ng lahat, itinago nila ang katotohanan kay Brianna at sa kanyang ama. Ang ama ni Brianna, sa paghahanap ng hustisya, ay lumabas ng bansa at hindi na bumalik. At ang sakit sa bato ng ina ni Brianna ay lumala dahil sa stress at pagtatago ng katotohanan. Kaya ngayon, Brianna, naiintindihan mo na ba? Hindi lang ako ang may kasalanan, pati ang nanay mo. Kung hindi siya nanahimik, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sabi ni Valerie, ang kanyang boses ay puno ng pait. At ngayon, dahil sa akin, may pagkakataon kang malaman ang buong katotohanan. Hindi na makapagsalita si Brianna. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang kanyang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buo, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, ay may tinatago sa kanya. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mundo ay tila umiikot sa kanyang paligid. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Biglang tumayo si Valerie. Ang kanyang nangiti ay tila isang mananalo. Ngayon, Brianna, alam mo na ang tunay na laro ng buhay. Sino ang tunay na biktima? Sino ang tunay na may kasalanan? Sana magamit mo ang impormasyong ito ng matalino. Lumakad si Valerie palayo. Iniwan si Brianna na nakaupo mag-isa sa gitna ng ingay ng ospital. Ang bawat salita ni Valerie ay tila isang mabilis na agos na humahatak sa kanya pababa sa isang bangin na puno ng pagdududa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang ina ay nakahiga pa rin sa ICU at ang lalaking nagmamahal sa kanya ay nag-aalok ng tulong. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang malaking kasinungalingan na matagal nang inilibing sa kanilang pamilya. Isang lumang litrato ang biglang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang litrato ng kanyang ama na may nakasulat na pangalan sa likod, Rafael Cruz. Tiningnan ni Brianna ang litrato. Ang paghahanap ng ama na matagal nang itinuring na patay ay tila isang bagong pintuan na biglang bumukas, isang pinto na puno ng katotohanan
na mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Ang bawat hiwaga ay parang isang lihim na bintana. Sa oras na mabuksan mo ito, hindi lamang ang liwanag ang papasok, kundi pati na rin ang malamig na hangin ng katotohanan na kayang gumulo sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang pag-alis ni Valerie ay nag-iwan kay Brianna na nakaupo, tila isang rebulto sa gitna ng busy na reception area ng ospital. Ang litrato ng kanyang ama, si Rafael, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat pahayag ni Valerie ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa bawat alaala at paniniwala niya sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Elena, ang babaeng simbolo ng sakripisyo at pagmamahal, ay may tinatago sa kanya. Ang kanyang ama, na matagal nang itinuring na patay, ay naghahanap ng hustisya na itinago sa kanya. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Pilit niyang sinubukang alalahanin ang mga lumang pangyayari, ang pagkawala ng pera, ang pilit na pagsisinungaling ng kanyang ina, ang pananahimik ng kanyang ama. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay tila nagiging malinaw, ngunit ang bawat piraso ay masakit. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Liam. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ni Brianna. Brianna, anong nangyari? Anong sinabi ni Valerie sa'yo? Ang boses ni Liam ay puno ng lambing, ngunit ramdam din ang pag-aalala. Tumingin si Brianna kay Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Liam, ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Ang aking ama, hindi siya namatay. Iniwan niya kami dahil sa isang lihim na itinago sa akin ng aking ina. Ikinuwento ni Brianna ang lahat. Ang lihim na pagkuha ng pera para sa sakit sa puso ng kanyang tiya, ang pagtatago ng kanyang ina, at ang pag-alis ng kanyang ama upang hanapin ang nawawalang hustisya. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang pagkaguho ng kanyang buong pagkatao. Hinawakan ni Liam ang mga kamay ni Brianna. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pag-unawa. Brianna, alam kong masakit ang malaman ang katotohanan, ngunit mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Ano man ang mangyari, nandito ako. Tutulungan kitang hanapin ang iyong ama. Tutulungan kitang makahanap ng kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang balabal na bumabalot kay Brianna, nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng kanyang pagkawasak. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Kinuha ni Liam ang cellphone ni Brianna at dahan-dahang pinindot ang pangalan ng kanyang secretary. Mag-book ka ng flight patungong Xiamen, China. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Rafael Cruz, isang dating accountant na nagtrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. 10 taon na ang nakalipas. Tumingin si Brianna kay Liam. Liam, paano mo gagawin yan? Ang mahal-mahal ng flight at ang trabaho mo. Ngumiti si Liam, isang ngiting puno ng pag-asa. May mas mahalaga pa sa trabaho, Brianna. Ang katotohanan at ikaw. Sa kabila ng kanyang pagod, naramdaman ni Brianna ang isang kislap ng pag-asa. Ngayon, hindi na lamang ang paghahanap ng gamot para sa kanyang ina ang kanyang misyon, kundi ang paghahanap din ng kanyang ama. Isang ama na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis sa ospital, isang nurse ang lumapit kay Brianna. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Miss Brianna, ang inyong ina. Tila ba may kinakausap siya sa kanyang pagtulog? Nananaginip yata siya. At ang pangalan na paulit-ulit niyang sinasambit ay... Napatigil si Brianna. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Tila ba ang kanyang ina ay may tinatago pa ring lihim na handa ng ibunyag. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ay, anong lihim pa ang itinago ng kanyang ina? At handa ba siyang harapin ang lahat ng katotohanan? Gaano man ito kasakit? Ang bawat paglalakbay ay isang daan patungo sa pagtuklas.
Hindi lamang ng mga bagong lugar, kundi pati na rin ng mga bagong bahagi ng ating sarili na matagal nang nawawala sa limot. Ang kalangitan ng Xiamen, China, ay balot ng isang kulay abong ulap na tila nagbibigay ng pahiwatig sa bigat ng damdamin ni Brianna. Magkatabi silang nakaupo ni Liam sa isang taxi habang binabagtas nila ang makasaysayang mga kalsada ng lungsod. Ang bawat gusali, ang bawat mukha na kanilang nakikita ay tila may dalang kwento. Ngunit ang tanging kwentong nais marinig ni Brianna ay ang kwento ng kanyang ama. Sa loob ng eroplano, habang mahimbing na natutulog si Liam sa kanyang balikat, inulit-ulit ni Brianna ang huling salita ng kanyang ina, Rafael. Ang tinig na iyon, na puno ng pagmamahal at panghihinayang, ay nagtulak sa kanya upang maging mas matatag. Alam niyang may tinatago pa ang kanyang ina at ang paghahanap sa kanyang ama ang magiging susi sa lahat ng kasagutan. Brianna, nandito na tayo. Marahang sabi ni Liam, ginising siya mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Bumaba sila ng taxi sa tapat ng isang lumang gusali, ang dating kumpanya ng konstruksyon kung saan nagtrabaho si Rafael Cruz 10 taon na ang nakalipas. Ang gusali ay luma na. Ang mga dingding ay may bakas na ng panahon. Ngunit ang mga alaala ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok nito. Pumasok sila sa loob. Ang loob ng gusali ay tahimik. Ang mga lumang kasangkapan ay balot na ng alikabok. Ang dating kumpanya ay matagal nang nagsara. Ngunit sa isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo, may nakita silang isang matandang lalaki na nag-iisa, nag-aayos ng mga lumang dokumento. Ginoong Lee? Tanong ni Liam sa Mandarin na agad namang ikinagulat ng matanda. Kami po ay naghahanap ng isang empleyado na nagngangalang Rafael Cruz. Nagtrabaho po siya rito 10 taon na ang nakalipas. Napatigil si Ginoong Lee. Dahan-dahan siyang tumingin kay Brianna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kakaibang pagkilala. Rafael Cruz? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Isang mabuting tao. Isang tapat na accountant. Bakit ninyo siya hinahanap? Ikinuwento ni Brianna ang lahat. Ang pagkawala ng kanyang ama, ang lihim na tinago sa kanya ng kanyang ina, at ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Habang nagkukwento siya, nakita niya ang mga mata ni Ginoong Lee na nangingilid sa luha. Ang tanging alam ko, sabi ni Ginoong Lee, ang kanyang boses ay basag, ay umalis si Rafael dito ng biglaan. Mayroon siyang nalaman na isang malaking anomalya sa mga financial reports ng kumpanya. Sinubukan niya itong ayusin, ngunit pinagtakpan lamang siya ng mga nakatataas. Tinakot siya, kaya umalis siya. At bago siya umalis, iniwan niya ang isang bagay na mahalaga para sa kanyang anak. Tumayo si Ginoong Lee at binuksan ang isang lumang cabinet. Mula doon, kinuha niya ang isang nakatuping papel na nanininilaw na sa luma. Ito ang huling iniwan niya. Ang sabi niya, kapag dumating ang kanyang anak, ibigay ko raw ito. Pero wala nang bumalik sa kanya. Kinuha ni Brianna ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuklat niya ito ng dahan-dahan. Iyon ay isang drawing ng kanyang ama. Isang drawing ng isang batang babae na may hawak na basahan at isang maliit na libro ng mga wika. Sa ilalim ng drawing ay may nakasulat na isang liham sa wikang Tagalog. Mahal kong anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay matanda ka na at matalino. Patawarin mo ako kung iniwan kita. Hindi ko sinasadya. Nalaman ko ang isang malaking kasinungalingan sa kumpanya at kinailangan kong lumayo upang protektahan ang ating pamilya. Hindi ko sinubukang hanapin ka dahil ayokong ilagay sa panganib ang buhay niyo ng nanay mo. Alam kong magiging matatag ka. Alam kong darating ang araw na babalik ako. Ngunit sa ngayon, tandaan mo, ang iyong talento ay ang iyong sandata. Huwag kang susuko. Kung may problema ka, mag-ingat ka sa mga taong gustong kumuha ng iyong galing. Kung kailangan mo ako, hanapin mo ang Golden Lotus sa lumang kapehan sa dulo ng kalsada sa Wishan.
Doon tayo magkikita. Mahal na mahal ka ng iyong tatay. Ang mga luha ni Brianna ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ang kanyang ama ay buhay. Hindi siya namatay. At may isang mensahe siyang iniwan para sa kanya. Liam, ang boses ni Brianna ay basag, ngunit puno ng pag-asa. May kailangan pa tayong puntahan, ang Golden Lotus sa Wishan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanap, isang anino ang tila sumusunod sa kanila. Sa labas ng lumang gusali, isang lalaki na may suot na itim na hoodie ang tahimik na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng paghihiganti. Rafael Cruz, hindi ka pa rin nagbabago. At ngayon, dahil sa iyong anak, babayaran mo ang lahat ng iyong kasalanan, pati na rin ang lahat ng utang mo sa akin. Sa bawat pagtatapos ay may bagong simula, isang pahina na muling isusulat, isang puso na muling matututo kung paano magpatawad, at isang kaluluwa na magtatagumpay sa huli. Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig at katotohanan, ang amoy ng sariwang tsa at ang banayad na simoy ng hangin sa Wishan ang bumalot kay Brianna habang nakaupo siya sa isang lumang kapehan na tinatawag na Golden Lotus. Katabi niya si Liam na tahimik na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Sa mesa, nakalatag ang lumang liham mula sa kanyang ama. Nang araw na yon, natagpuan ni Brianna ang kanyang ama. Si Rafael Cruz, isang payat na lalaki, may mga mata na puno ng pagod, ngunit may ningas pa rin ng katatagan. Ang muling pagtatagpo ay puno ng luha, pagsisisi, at hindi mabilang na kwento. Isinalaysay ni Rafael ang kanyang naging paglalakbay, kung paano siya nagtago matapos ilantad ang korupsyon, at kung paano niya sinubukang protektahan ang kanyang pamilya mula sa malalaking tao na kanyang kinalaban. Ang lalaking nakaitim na hoodie ay lumitaw din. Isang dating kasamahan ni Rafael na kakasama sa sindikato. Ngunit sa tulong ni Liam at ng mga koneksyon nito, naaresto ang lalaki at ang lahat ng kasama nito at tuluyang nahanap ni Rafael ang hustisya na matagal niyang ipinaglaban. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Brianna at Rafael sa Pilipinas. Nagkita sila ni Elena sa ospital, isang muling pagtatagpo na puno ng pagpapatawad at pag-unawa. Ikinuwento ni Elena ang kanyang naging dahilan sa pagtatago ng katotohanan, ang kanyang takot na mawala ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kanilang mga luha, nahanap nila ang kapayapaan at ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom.